Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kaagapay. Ngayon po ay araw ng Thursday, June 19, 2025. Ito po ang programang Serbisyong OFW, Sagot Kita, Thursday edition. Kasama ninyo inyong mga lingkod, Pastor Rene and Kuya Kaloy Cao Jr. Maghahatid po kami ng isang oras na talakayan, pagsagot sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala dito po sa aming ihimpilan dito sa 702 DZAS. Patuloy ho kaming lumalambing sa inyo by paki-like, paki-share, no? Kung maaari po mag-invite pa kayo ng inyo pong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga katrabaho, mga ka-churchmate, para naman po mapalawak pa natin ang ating paglilingkod para sa ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pamilya. Kayo rin po ay nakakapakinig dito po sa 702 DZAS, nakakapanood ng live streaming sa Facebook page ng Serbisyong OFW at syempre also with our partnership with Global Filipino Movement, a live streaming din po ito at naka-cross-post sa kanila pong page, Global Filipino Movement Foundation, Inc. Kaya, and another thing, sa Channel 185, no, sa Signal Cable TV, free TV po yan, sa pakikipagtulungan with the Great Commission TV, ay lahat ng platform na yan, no, pwede ho ninyo kaming mapanood, masubaybayan, and even go back sa mga YouTube channel. Mamaya, pwede nyo hanapin ang Serbisyong OFW para po tayo ay mapakinggan, mapanood. At syempre, hindi kumpleto ang ating programa kapag walang official na roll call. Kaya ating pong anyayahan si Pastor ni Kuya Kaloy Cao para mag-roll call na para sa umagang ito. Pastor ni, good morning po. Good morning po, Pastor Rene, at good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig, tagapanood, at mga kaagapay. Dito po sa ating serbisyo OFW. At siyempre ito po ang inyong kaagapay, Pastor ni Carlos Kuya Kaloy. Ngayon po'y Lolo Kaloy Cao na po. Yes. At siyempre po, ang naka-assign pong task sa akin ay ang ating roll call, yung attendance checking. Sanay po ako dyan sa attendance checking bilang isang professor of labor law. May mandate po namin yan sa aming napakahusay na Dean Gan Luminary. Presidente po, 2 terms ng Philippine Association of Law Schools sa buong Pilipinas. Ano po? At ng mga law schools. Isa po naging Pangulo, 2 terms po. Dean Gemelito Festin ng Polytechnic University of the Philippines College of Law. Pwede naman po i-advertise kasi biyaro naman yan State University. Nangunguna po, sa lahat ng mga law schools from state universities. Ano po, sa kanyang category. Yung pong, sa amin, utos sa amin, ang aming team. Lagi mga attendance checking, kasama po sa grading system niya, yung attendance checking na yan. At siyempre po ang ating mga kababayan, Pinoy at Pinay, nasa buong sandaigdigan. Sa buong planetang Earth, we say that without any exaggeration. Nasa 222 po ng mga destination, 193 to 195. Ang mga member countries ng United Nations, nandun po sila for the most part. Dagdag po mga territories po, hindi ang mga full-fledged na mga bansa.
ang mga estado, pero nandiyan po sila. Kasama sila sa ating attendance checking. At dito naman sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. 7,641 ang mga isla po tayo. Populated by 120 million Filipinos as we speak right now. Nasa ano po yan, 18 regions, 82 provinces, 1,493 na mga municipalities, 149 na mga lungsod, at 42,046 na mga barangays na kusapoy talaga naman nakaabang, nakakalag ang ating mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig at mga kaagapay. Pastor Rene, walang hingahan na naman. One more time, Pastor Rene. Yun na nga ho, pinanood ko talaga, pinagmasdan ko, talagang walang hinga eh. Parang pag ako ang sumubok niyan mga ilang beses akong hihinga bago po makompleto. Well, maraming salamat po. Kaya ako po magpe-present na po, no, dahil sa attendance checking na yan. And we'd like preserve ang grade nyo, Pastor Rene, na flat 1 or flat A. Parang Pastor Joe, where are you now? Yan, pagka wala pa rin siyang excuses slip, mababawasan. Magiging A- na lang. Yung kanyang 1.25 na lang, yung kanyang final grade. Pastor Joe, pasensya na ha, nauungusan kayo ng konti. Kanina po kayo, gusto na po namin kayong makasama ni Pastor ni Kuya Kaloy Cao Jr. Well, sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna ay babasa at makikinig ng gabay mula sa salita ng Diyos na ihahatid po sa atin ni Pastor ni Kuya Kaloy Cao Jr. Opo, ang ating pong pagbabatayan na ating maiksing devotion ngayong umagang ito ay ang matagpuan po sa 1 John chapter 4 verses 16 and 17. Ito po ang declaration ng Panginoon Diyos sa kanyang banal salita. Ulitin ko po, 1 John chapter 4 verses 16 and 17. God is love. He who lives in love lives in God, and God lives in him. And now that we know that love has been made complete, we have the confidence even unto the day of judgment, because in this world we are like Jesus. Napakaganda pong pangako ng ating Panginoon yan. Napakagandang, napaka-powerful. This is a powerful declaration in the Holy Word of God, in the Bible. Sabi niyan, God is love. Of course, And when we live in love, we live in God. And God Himself lives in us. Nagaganap po yan kapag ang isang tao ay na-born again. Na-born again. Yung pong pagiging born again po, hindi po kayo pumapasok sa relihiyon. Yan po kasi ang isang misconception. Kaya pagka pinahayag mo, yung sinabi kasi ni Lord Jesus yan sa chapter 3 ng John, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Yung kausap niya noon, learned yun, Pharisee, si Nicodemus. Ang sabi ba naman, ang sagot ni Nicodemus kay Lord Jesus, how can that be, Rabbi? Sabi niya ganyan, must I enter the womb of my mother all over again so that I can be born again? Sabi niya ganyan. She could give birth to me again. Ang sabi ni Nicodemus, hindi niya nakuha Hindi niya nakuha kasi pinairal niya yung kanyang sariling pag-iisip, yung kanyang sariling intellect. Sinabi din po ng Bible niya sa 1 Corinthians chapter 2, beginning verse 13, 14, 15, and 16. The natural mind, kawag po natin pairalin yung natural mind lang natin. Kailangan po yung ating spirit that is connected with the Spirit, Holy Spirit of the living God. Dapat po. Kasi sabi, the natural mind does not understand the things of God and the things of the Spirit. But the moment the Spirit of the living God is in us, we will begin to understand the things of God and the things of the Spirit. Kaya nangyayari po, naintindihan natin. Kasi nakalagay po doon sa verse 16. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Ang sabi po riyan, we have the mind of Christ. Taglay po natin ang pag-iisip ng
ingay ng Kristo. Pag-iisip ng Diyos. Kaya maunawaan natin ang mga declarations sa Bible because these are spiritual things that can only be grasped in the Holy Spirit of the living God is in us. So naintindihan na ni na born again si Nicodemus. Yun po kasi pag born again, hindi ka pumapasok sa relihiyon. Pumapasok ka sa relasyon. O hindi naintindihan na niya. Kasi sabi ni Lord Jesus, verily, verily, I say unto you, let me say again, sabi ni Lord Jesus kay Nicodemus, unless a man is born of water and spirit, he cannot, or she cannot enter the kingdom of God. O nagkaroon po ng born again experience si Nicodemus, nakalagay po sa Bible, naging mananampalataya po siya as a Pharisee. So mangyayari ngayon, yung nakalagay po sa 1 John chapter 4, verses 16 and 17. Naunawaan natin kasi marunong tayo magmahal ngayon, yung pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Kaya nasa atin ang ating Panginoon. At ito po, now we know that God has been, that love, now we know that love has been made complete. Naranasan natin yan, Karoon tayo ng relasyon sa ating Panginoon Diyos, naging ama natin siya, naging mga anak niya tayo. Hindi tayo pumasok sa religion, pumasok tayo sa relasyon. Kaya born again, born from above. Ano po nangyari? Meron tayo ngayong confidence, even up to the day of judgment, because in this world, we are like Jesus. So nagsisimula po maganap sa atin yung Christ-likeness. Ano po? So yun po yan. Naranasan natin kapatawaran ng Panginoon Diyos. Justifying grace po tawag dyan. Naranasan natin ang sanctifying grace. Yung bang nasa atin ng Holy Spirit, pinababanal tayo ng Panginoon. Pinatatalino tayo, binibigyan tayo ng wisdom. Binibigyan tayo ng gifts of the Holy Spirit. Ano po? Ano po ba yung gifts of the Holy Spirit? Gift of wisdom, gift of knowledge, gift of prophecy, gift of faith, gift of miracles, gift of healing, gift of discernment of spirits, speaking in tongues, interpretation of tongues, gift of leadership, gift of administration, gift of encouragement, gift of mercy, gift of teaching, gift of giving. Binigay din po sa atin ang bunga ng banal na Espiritu sa atin. Ano po yan? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and self-control. Taglay pong lahat ni Lord Jesus Christ siya. Kaya maborn again tayo, pumunta tayo sa sanctification. Ano po? Kaya, dito pa lamang sa mundong ito, nagbo-broadcast pa kami ni Pastor Rene Bunsoy. Nandun siya sa studio. Ako po yung nandito sa aming home office, sa Taytay Rizal. Commission nga po, pag ako nagbo-broadcast, dito sa home office namin, dumadaan, nagtitinda ng taho. Kung nagpapabili ako ng taho, kumakain, umiinom ako ng taho. Ano po? Dito pa lamang. Lumalakad pa tayo sa mundong ibabaw. Nagbo-broadcast pa kami ng serbisyong OFW. Naglilingkod pa kami sa pamagitan ng Global Filipino Movement sa ating mga kababayan, OFWs and their families. Dito pa lamang, in this world, we are like Jesus. Pwede nang mangyari yung Christ-likeness sa ating buhay, yung karakter ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoong Jesucristo. Taglay na po natin. Tayo po manalangin, Panginoon, maraming salamat po, napakabuti mo po, Panginoon. Salamat po. Tinuro mo sa amin yung ganap mong pag-ibig, Panginoon. At dahil dyan, maraming maganap sa aming mga buhay dahil ang aming banal na Espiritu na nanahan sa aming mga katawang ito, sa aming mga buhay nito, in this world, Panginoon. Salamat po, ginagawa mo na kami, binalik mo kami, Panginoon, sa wangis ng Panginoon Diyos nung kami bilang sangkatauhan ay nilikha mo. Binalik mo ang larawan mo sa amin, ang wangis mo sa amin. By the power of your Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Salamat po sa magandang paalala na yan mula sa salita ng Diyos. Well, patuloy po tayo sa ating broadcast this morning at kami nga po dito sa serbisyong OFW patuloy na sumasagot sa mga at katanungang inyo pong ipinapadala. Amin din pong dinidiscuss ang mga mahalagang topic
na kung saan ito ay magbibigay ng impormasyon para po mapag-ingat kayo sa ating pong overseas work. Katulad ng ating discussion this morning, ito'y sabi ko nga kay Pastor ni, bago sa akin ito ah. At bago rin to nadidinig dahil ito'y babala mula po sa ating pong consulate dyan po sa Hong Kong, kung saan a bit disturbing kasi bakit merong ganitong mga alok na surrogacy jobs sa ibayong dagat at sa mga visa fixers. Ito po ay mula po sa advisory sa Philippine Consulate yan po sa Hong Kong. Ang konsulado panlahat ng Pilipinas sa Hong Kong, SAR, ay nagbibigay babala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga migrant domestic workers, laban sa mga alok ng surrogacy jobs sa Georgia at ibang bansa. Ayon sa ulat na natanggap ng konsulado, may isang sindikato na nananamantala sa mga terminated na MDWs. Aba, ito'y bagong term na, no? Dati household service workers, ngayon ay MDW, migrant domestic workers, sa Hong Kong para magtrabaho bilang mga surrogate mothers sa Georgia. Ang MDW ay nakukumbinsing magpanggap bilang isang returning worker sa Hong Kong at pagkatapos sila ay ibabiyahe sa UAE at Qatar hanggang makarating sa Georgia. Sa sandaling dumating sila sa Georgia, ang ilan sa kanila ay naging mga biktima ng panggagahasa at sapilitang abortion o pagpapalaglag ng kanilang pinagbubuntis. Nais din magbabala ng konsulado laban sa mga fixers or visa fixers na nagpapanggap na kinatawan ng mga lehitong employment agencies. Ayon sa mga ulat na nakahalap ng konsulado, ang mga fixers na ito ay naniningil ng halagang Hong Kong $20,000 hanggang 25,000 Hong Kong dollars upang makahanap ng foreign domestic helper via sponsor sa Hong Kong. Sasabihin ng fixer sa MDW na maari siyang manalagi at magtrabaho sa Hong Kong kahit na siya ay magtrabaho para sa employer na nakasaad sa kanyang standard employment contract. Sa kasamaang palad, may ilang Filipino MDWs na mga ilang Pilipino MDWs na ang naaresto at nahatulan sa salang false representation to an immigration officer dahil sa modus operandi na ito. Sa ilalim ng Hong Kong Immigration Ordinance, ang krimen ng false representation to an immigration officer ay may karampatang multa na aabot hanggang 150,000 Hong Kong dollars at pagkakabilanggo na aabot hanggang 14 taon o 14 na taon. So medyo dalawang topic ito. Unahin po natin, Pastor ni, yung surrogacy jobs. Is this something that to your knowledge, ginagawa na rin po ba ito nung panahon ninyo? Parang ngayon ko lang ho ito nadinig. This is very new to me. Opo, bago yan. Bago yung mukha na yan. Human trafficking, ano? Bagong mukha yan. Yan, ganyan po ang mga wicked mga malevolent na mga tao, ano? Hindi lang po masamang tao yan eh. Wicked yan eh. Malevolent. Yung mga taong ganyan, halip na yung kanilang creativity, yung kanilang ingenuity, sa halip na gamitin sa ikauunlad ng humanity, ano po yan, napo-formulate nila yan, na-invento nila yan to destroy humanity. Ganyan po yan eh. Sinisira ang sangkatauhan. Ibig sabihin, isa yung paraan ng jablong yung satanas na ginagamit patuloy para sirain. Di ba, sabi ni Lord Jesus Christ, binibigyan ko po ng spiritual context kagad, Pastor rin, no? Sabi ni Lord Jesus Christ, di po ba, sa John chapter 10, verse 10, the enemy, sabi ganyan ni Lord Jesus, came to steal, to kill, and to destroy.
kaaway, ang jablong satanas na kaaway, kaya wag pong ang tao dapat hindi maging alagad ng ni satanas. Kapag ka po ang layunin, pumatay, pumuksa, mag-ikaw, kampo ng satanas po yan, sa Mm. kampo ng kadiliman yan. Pero sabi ni Lord Jesus, ako ay naparito upang bigyan kayo ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Mm. Yun nga po, ang banggit nyo kasi kanina, Pastor Arnel, nung mga panahon na ako, ang POA administrator, yung bay, umiiral na, yung surrogacy na yan, sa mukha ng human trafficking. Wala pa po yan, wala pa po yan. Maaari siguro nangyayari yan, isolated cases, pero wala. Hindi pa rampant. Tsaka wala ko nalalaman nung kapanahon ng yun. Pero after more than a decade, yan po, kaya dinagdag yan sa mga mukha ng human trafficking. Yes, Pastor Rene, immediately that is my response to the question. Well, kung sa makatuwid, dahil nga ito ay bago, it seems to me na ang na-attract po dito yung sinasabi nga mga na-terminate na MDWs. So, sa makatuwid, ang vulnerabilities is kapag ka hindi ka agad nakakuha o nakahanap ng malilipatan, ang mga workers natin saka ho sila na naman yung ating word na gagamitin, nararahuyo, no? Nararahuyo. At Sige po, sinasabi may na, nabanggit kayo dudugtong lang po agad. Napakaganda, buti opo, binanggit nyo agad yung word na go yun. ahead, go Yung, ahead. yung vulnerability, Mhm. napakaganda. Yan ang operative na word po dyan. Operative word, operative term, vulnerability. Yan, ganyan po kasi Mhm. ang human trafficking. Ang human trafficking po kasi, siyempre may pamamaraan ng panloloko, may pamamaraan ng pananakot, and all sorts of subterfuges, subterfuge, all sorts of stratagem para maloko ang tao. Bakit? Kasi po may vulnerability ang tao. Yun ang ine-exploit. Ang human trafficking po, yung panloloko na yan, pananakot na yan, ang dulo po niyan, exploitation. Maaring labor exploitation, sexual orientation, forced labor, organ removal, or any other manners of exploitation. Ano po in-exploit? In-exploit yung vulnerability. Nakuha niyo, Pastor, yung crux of the matter, crux of the problem. Yung vulnerability. Kung tatagin po ang vulnerability, paano ba tatagin ang vulnerability? Pastor Rene, yung bang, yung kahinaan, yung merong kahinaan dahil sa pangangailangan. Ang tao din na yung ating mga manggagawa, lalo na yung kababaihan, lalo na yung mga na-terminate sa kanilang overseas work. So vulnerable sila. Madali silang marahuyo, madali silang maloko, madali silang pagsamantalahan. Yan po ang vulnerability. Kasi po ang human trafficking, pagsasamantala. Yan po ang exploitation, yan po ang dulo. Yes, Pastor Ren, nakuha niyo po yung bukod Ito Opo. na, madali na nating tatalakayin ngayon. Right. And because this is, as you mentioned, the human trafficking, kumbaga, I would say at its worst. Kasi biruin mo, nawalan na nga ng trabaho ito eh. And the sense that I get, itong mga OFWs na nawalan ng trabaho, syempre ang isipin nila paano ako makakapagpadala ng ng pera sa aking pamilya? Paano na yung pag-aaral ng aking mga anak? Paano na yung binabayaran naming lupa o yung nakasanla na sakahan? And all these things parang these are in the minds nitong mga mga ating OFW. Siyempre, pagka ganon, merong undue pressure sa kanila. Kaya po sila nagiging victim, kaya sila nagiging vulnerable. And dito napupunta yung pagkapit sa patalim na katulad ng ganitong mga offer na ito. And it bothers me because merong ganitong mga mga tao na in the guise of offering employment,
napapariwara tuloy yung ating mga kababayan. On the side naman sa ating mga kababayan, Pastor Ni, ang nangyayari nga dito dahil pressured sila, alam mo natin medyo ang daliho kasing ang dalihong mapaniwala ng ating mga kababayan. And this is where we come in, no? Yung combination po ng aming triumvirate ng serbisyong OFW. Ako po kumukuha po sa paglalambing, si Pastor Ni po paghambalos, si Pastor Joe combination ng hambalos din ito at Na mahinahon. na mahinahon naman. Sa akin po, unang lambing ko po sa inyo mga kaagapay, human trafficking po ito. No? Ito yung sinasabi ng ng Biblia na parang wolves in sheep's clothing. Yan mismo. Nag-aanyong maamong tupa, pero sila po ay mga lobo, no, na handang kainin, lapain at lamunin kayo nito. Yun ho ang aming lambing. Pakisuyo po, wag naman po kayong basta kumapit, no, sa patalim. Dito ho kami naghahalo ng aming spiritual training as pastors and ministers. Magtiwala ho tayo sa Diyos. Kumapit tayo sa Diyos. Dito po natin pagganahin yung pananampalataya natin sa Diyos at hindi sa tao. Maliwanag ho ang ginagawa ng ito'y babala, and we commend the Philippine Consulate dyan po sa Hong Kong na ito po'y ginagawa nilang babala dahil nga I don't know how rampant this is, but the fact that it is being announced by our consulate there sa Hong Kong, this is something serious na wag nyo na pong patulan. Kung maaari po, Pastor, sabihin nyo po kung tama, kung hindi ho kayo makakuha ng employment, una, nilambing ko po, wag nyo hong patulan. Pangalawa, kung hindi po talaga makakuha, umuwi na lang po muna kayo. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Sa pagbalik nyo dito, kung talagang kalooban pa ng Diyos na kayo ay makapag-abroad, makakahanap ho kayo ng bagong employer. No? Wag ho nating isugal yung ating kaligtasan, yung ating buhay para lamang na tayo ay sinasabi natin para kuminsan kasama rin po dito yung hiya. Naku, nakakahiya dun sa aking mga kamag-anak na akala nila ako kumikita pa yan, wag alisin ho natin yung kumbaga yung pride na yan na nahihiya tayo na tayo po ay nawalan ng trabaho. Kaligtasan ho, yung buhay nyo, yung pamilya po ninyo, napakahalaga po niyan. Pastor Ni, dagdag niya nga po. Ang sabi po sa akin, na pinapram tayo. Okay. Magbe-break ho muna tayo. Break muna. Opo, magpapatuloy po ang ating programang Serbisyong OFW makalipas lamang po ang ilang sandali. Serbisyong OFW. Dollars! Pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala. Pero, bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad? Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan. Kung saan-saan lang ginagastos. Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan. Habang tayo ay nagsusumikap,
idagdag natin sa ating ipinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan. Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance. Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay. Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have. Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW. Nagbabalik po ang serbisyong OFW Sagot Kita Thursday edition. Kasama po ninyo inyong mga lingkod, Pastor ni Kuya Koloykao at Pastor Rene po. At pinag-uusapan po natin, bago tayo mag-break, yun nga pong surrogacy, no? Surrogacy jobs na ino-offer at ang sinasabi namin collectively ni Pastor ni wag po, no? Ako ay naglambing na si Pastor ni mukhang maghahambalos ito si Pastor ni. Pastor ni, ano po ang hambalos po ninyo? Ito po, ihahambalos natin sa kanila. Sana naman, wag magalit yung ating station manager sa gagamitin kong term, sa gagamitin kong word. Ihahampas natin sa kanila. Pwede naman siguro, no? Pastor Rene, yung salita. Ihahampas natin sa kanila ang mismong batas. Mismong batas. Ihahambalos natin sa kanila ang batas. Ito po kasi ang ilang mga highlights, ilang highlights na dapat nating naunawaan pagtungkol sa human trafficking laws ng mga batas sa human trafficking upang labanan ang human trafficking dito sa ating bansa at sa buong mundo. Kasi worldwide problem yan, Pastor Rene. Worldwide problem yung human trafficking na yan. Kasi ang mga pagsamantala, hindi lang naman sa Pilipinas, sa buong mundo yan. At yun namang vulnerable, kapit sa patalim, hindi lang sa Pilipinas yan, sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po, ang mga batas po natin sa anti-human trafficking, nagsimula po yan, Republic Act number 9208, noong 2003. Kulang pa rin. Dinagdagan po, pinalakas pa. Republic Act number 10364. Pinalakas po yan. Yung sumumpang batas, pinalakas pa rin. Kasi Pastor nila, pansin ng mga mababatas natin, yung ingenuity na ginagamit sa kasamaan itong mga criminals na ito, mga human traffickers na ito. Nagkaroon pa ng panibagong batas na yun. Republic Act 11862, pinalakas pa. At ito po kasi ano ang definition ng trafficking? Tingnan po niyo, pasok na pasok. Pasok na pasok. Mga taga-subaybay, Pastor Rene. Definition of trafficking. Ito po, ayon sa mga batas na ito na sunod-sunod na pinairal ng ating pamahalaan, trafficking involves the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons. Yung tanggapin mo lang yung tao, receipt of persons for the purpose of exploitation. Yeah. Ang mga exploitation po niyan, among others, sexual exploitation, forced labor, organ removal, Sama na rin po dyan, halimbawa, yung naging victims ng made-to-order bride, yung finifix na, kunwari, kasalan, Pero actually, may exploitation po yan. O kaya, yung pong surrogacy na yan, Means of trafficking. At may mga means of trafficking, pamamaraan, Use of force, use of threat, pananakot, dahas, yung panimilit, coercion, fraud, panloloko, pangrarahuyo, abuse of power. Kumisan po ang human traffickers, kamag-anak kamag-anak ng biktima. Yun, abuse of power or taking advantage of someone's vulnerability. Kaya nagiging kapit sa patalim. Kaya yan po ang mga
ang mga mukha, pamaraan, at yung mga babala sa atin laban sa human trafficking. At ang maganda po sa mga batas natin sa human trafficking, malambot ang puso ng batas. Malambot ang espiritu ng batas dun sa victim, Pastor Rene. Yes. Yung victim. Kaya kapag victim po kayo, mag-cooperate kayo sa mga legal authorities para maparusahan, mahuli, maparusahan ang mga human traffickers. Ano po sila? Pasok kagad sila. Of course, for obvious reasons. Pasok sila sa Witness Protection Program. Yung mga biktima na willing na tumulong sa pamahalaan, maging sa international community para malabanan, masumpo ang human trafficking. Yes, Pastor. At nabanggit nyo nga dahil mabait o ang batas dun sa side ng victim. Now, in terms of punishment, kapag ka ho na-prove na sila po yung enemy through the means of trafficking na ginawa nila, like in this case, ito surrogacy Parang ang pagkakasabi pa nga sa ating babalang binasa ay pinipilit sila into kumbaga pag na pregnancy or palagay ko prostitution ito. And pagka napatunayan po na ito yung mga ginawa sa ating mga victims, ano po ang parusa para sa mga traffickers na ito? At least in Matindi po ang parusa niya. Opo, magandang tanong po yan, Pastor. Matindi ang parusa niya. Dito sa atin ngayon, kasi na-abolish ang death penalty, ano? Pero kung meron lang death penalty rito, ano po yan? Death penalty po yan. Ngayon kasi ang capital punishment natin, hindi na death penalty. Pero dapat nga siguro balik yung death penalty sa mga heinous crimes na ganyan. No? Ano po, yung maximum, yung capital punishment, yung life imprisonment. Life imprisonment. Lalong-lalo na po kung qualified. Ano? Kapag sinabing qualified, kamukha po sa illegal recruitment. Merong tinatawag na simple. Bagamat walang simple, kahit isang victim lang, hindi simple yun Kaya lang, for purposes of dichotomy, for purposes of categorization and classification, meron pong tinatawag na qualified illegal recruitment. Pagka po qualified, talagang maximum penalty po yan, capital punishment. Sa ibang bansa po, death penalty po yan. Dito sa atin, life imprisonment. Mas mabigat po pagka qualified. Yes, Pastor Ben. Yan po ba yung sinasabing reklusyon perpetua? Ayan, parang gusto ko kayong bigyan ng uno dyan sa recitation na yan. Yan po yung reclusion perpetua. Perpetua, life, for life na yan. Atong buhay na pagkabilanggo na yan. Yung reclusion kasi, kumbaga, kinulong ka, inihiwalay ka sa lipunan. You are excluded from society for life. Yan. Yes, Pastor Mac. Well, anyway, I'm not familiar with the laws in Hong Kong. Pero I am sure Hong Kong po. Alagay ko may death penalty rin sa Hong Kong. People's Republic of China yan Opo. At sinasabi ko nga nako, dito nga ako maglalambing babala na nga ho itong sinabi wag na ho tayong mag-venture dito sa ganito pong gawain. And I am sure wag ho tayong magpabiktima ho dito mga kababayan, lalong-lalo na ito pong I'm sure yung mga kumakagat dito are mga young mothers with small children. Naku, isipin niyo ho muna yung inyong mga anak na kapag ka ho kayo na-trap na kumbaga nagparahuyo kayo diyan at bigla ho kayong nahuli. Hindi lang 'yun paano ho kapag kayo po ay nabuntis, you will be subjected to forced abortion. Kaligtasan niyo ho ang amin po iniisip. Kaya please, wag niyo na pong subukan ito, no ho. I think on the last part yung pong pangalawa na binabanggit natin yung
pagkakaroon ng mga visa fixers as well, na ang nangyayari, ang modus pastorni ay nagpapanggap sila na agent or kinatawan ng lehitimong employment agencies. Doon po sa Hong Kong. Kasi po medyo iba ang labor laws doon kapag kayo nawalan ng trabaho doon, no, kayo ay tinerminate. Meron hong palagay, this will be confirmed by Pastor ni. Meron ho kayong ilang panahon, I think 2 weeks ito, para po makapaghanap kayo ng employment. Now, dito pumapasok itong mga ganitong modus. May mga fixer po. Ang siningil nila ay magmula 20 Hong Kong dollars up to 25 Hong Kong dollars para makahanap ng kumbaga visa sponsor. Kanya lamang dahil nga po ito illegal, pagka kayo nahuli, itong matindi. Tama yung sinasabi dito ang krimen ay false representation to an o immigration officer. At may fine na aabot hanggang 150,000 Hong Kong dollars plus aabot na hanggang 14 taon na pagkakulong. Pastor ni, nakakatakot ho ito Opo. Magandang nadi-discuss natin ito. Siguro, isama natin sa babala sa ating mga kababayan. Ang buong katotohanan sa biyaya ng ating Panginoon Diyos na makapalit sa lahat. Ang kaginhawaan sa buhay po, yung maalwan na buhay, hindi lamang naman sa ibang bansa. Minsan kasi ang ating mga kababayan ay makasakay lang ng aeroplano para makapag-selfie lamang mapakitang nasa airport, nasa boarding area, ano? Minsan nagiging source of pride po yan kung gano'n, kung gano'n. Maaaring dumating ang pagkakataon pa rin na makapag-abroad po kayo na makakasakay pa rin ng aeroplano, makakarating sa ibang bansa, ano po. Pwede pong dito, sa biyaya ng Panginoon Diyos, makakakita kayo ng maayos na kabuhayan, maayos na livelihood, maayos na mapagkakakitaan, ano po. Isang example ko lamang. Kaya ito, panawagan din natin sa yung mga household, local household employers, ano. Yung pong bigyan nyo ng karampatang maayos na pasahod, na trato, ano po, benepisyo. Sa batas yan, ikuha nyo ng SSS, ano po, ng PhilHealth coverage, yung inyong kasambahay. Yung inyong kasambahay, ano po. At para hindi na sila pupunta sa ibang bansa, ganun din naman, ma-exploit din naman. Pagsasamantalahan din naman, magiging kapit sa patalim, magkakaroon pa ng ganitong human trafficking. At saka po, yung illegal recruitment na isang mukha ng human trafficking. Dito po meron ng pagkakakitaan kayo. Dito lang, Pastor, sa neighborhood namin, dito sa Montevista Subdivision, dito sa Taytay Rizal. O meron akong nakikita, ang skill niya magmasahe ng pero ito, masahe sa babae, hindi yung masahe ng babae sa lalaki. Hindi po, huwag kayong mapayag ng ganun. Nag-home service, nakita ko pagod na pagod yung aking may bahay, si Lola Nening na ngayon O, tatawag. Darating dito, Pastor. May skills May skills Kasama yung anak naming dalaga, si Margaret Faith. O, darating dito. Kung minsan, nandito yung aming ate Letty from Houston, Texas. O, di tatlo kagad na kliyente yun, Pastor Kumikita sila, pinakikiramdaman ko Nakikinig ako sa mga kwentuhan. O, pagka po may skills, pwedeng kumita. Ano po? Yung isa naman, kapitbahay namin. Ang dami niyang kliyente, Pastor Yung manicure, pedicure. Tinatanong-tanong ko malaki kinikita. Malaki ang kinikita. Higit pa sa Saudi Real, higit pa po dyan ang kinikita niya. Ang dami niyang customer sa neighborhood. Nakakailan ka bang kakong customer sa loob ng isang araw? O ganito po. O, nakakapagpaaral ng anak. O, nakakapagpaaral ng mga anak. Ano po ito po, kung household service worker kayo, kasambahay pagbutihin po ninyo.
Kami po, pastor nun yung una naming teacher ng Golden Faith Academy, household service worker, kasambahay namin, binigyan namin pagkakataon sa pag-aaral. Naging licensed teacher. Kumuha ng board exam, Kerstek, Kasado. Ngayon, master teacher na, marami na maging principal. Yung pangalawa namin naging kasambahay, binigyan din ng pagkakataon makapag-aral. Naging teacher din. Kinakabahan nga kami noon eh. Sabi namin mag-asawa, ano kaya ang impression ng mga kapitbahay natin na ang mga anak nila tinuturuan ng kasi tawag ng araw, katulog, tulog. Yes. Hindi, sabi niya, mahusay yan. Mahusay mga si Teacher Clavel, sabi niya, saka si Teacher Sally, mahusay yan. Nilalaban natin yan. Sabi, ganun yan. Lumaki yan namin eskwela. Ang una nagturo sa amin, dalawang former kasambahay. Yung si Teacher Sally, nandun ngayon sa San Diego, California. Dalawang minamanayong sasakyan. Nakapag-asawa ng retired US Navy serviceman. Ano po? Pero mga amin ngayon dito, kasambahay, stay out pa nga eh. Stay out pa nga, si Sister Helen Hipol. Ano po nangyari? Kinagigiliwan. Kinagigiliwan. Ano nangyari? Nagpunta sa Hong Kong yung aming anak na panganay at ang kanyang pamilya. Kasama. Nakapag-Hong Kong. Itong nagpunta kami ng Taiwan. Nagpunta kami ng Taiwan. Kasama yung mga teachers namin, faculty members, staff members. Sabi nung anak namin bunso. Tatay, sige po, kami po ang bahala. Sinama. Doon sa tour sa Taiwan. Nakakadalawang bansa na. Di natikman niya yung sumakay sa aeroplano, natikman niya yung mag-hotel. Ano pa? Walang human trafficking, walang exploitation, at nasa kandili, lalim nung pastor niya, dagdag na naman sa vocabulary mo, sa ilalim ng kandili at kalinga at pag-iingat, proteksyon ng Panginoon Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Yan, pastor niya. So yan ang magandang madidinig natin that there is life, there is hope pagka ho tayo'y nagtiwala sa Diyos eh, no? Amen. Hindi talaga palaging maganda ang experience ng ating mga kababayang OFW, especially yung ating mga domestic workers. Alam natin yan dahil nga we can attest to how serious this matter is in terms of yung handling mga distress OFWs, mga domestic workers. Palaging meron tayong na-handle na ganyan. Pero palagi ho naming sinasabi kasi hindi ho dito natatapos ang journey nyo bilang anak ng Diyos. Lalong-lalo na kapag nagsuko kayo ng iyong buhay sa ating Panginoon. Hindi ho dito natatapos. No? I just like to mention, Pastor ni, pagka pinag-uusapan kasi yung kasambahay. Maikwento ko lang. I grew up in a home where medyo, kumbaga, ang mga parents ko ay galing sila both sa mahirap pero nakaangat sa buhay, nakapagpatayo ng sarili ng tahanan dyan sa Cainta Praise mismo. the Lord. Praise the Lord. At both my parents both paid it forward sa mga kamag-anak. Kinuha po nila ang mother ko, yung si Mama Bersabe, nag-handle yan ng canteen dun sa company nila. And so, ang kinuha niya mga workers, both sa mga kamag-anak sa side niya, sa side ng father ko. So, meron kaming tagapag-alaga nun sa amin na pastor ni 8 or 10 years nag-alaga sa amin. At pinag-aral yan ni Mama Bersabe. Hallelujah. Alam niyo po, nung pag-alis niya, maaari hindi ko naintindihan nung bakit siya umalis eh. Dahil bata, musmus pa ako eh. Pero alam ko, nagtapos siya ng kolehiyo. Alam niyo po ba, siya ay naging guro at naging principal. Oo. Hallelujah. At nagkaroon ng mga anak na ngayon kausap ko, ka-friend ko rin sa Facebook, hallelujah, sa Facebook, abay nakapag-produce din siya ng isang teacher din, nagtuturo sa public school and is taking her PhD. Sinasabi nga niya, sabi ko nga, tingnan mo naman, hindi na kinakailangan mag-abroad eh.
No, meron tayong mga nag-abroad na mga teacher dito, nag-abroad sa Hong Kong para magtrabaho as domestic worker. Eh, tingnan ho natin yung mga ganitong istorya. Nagpagod, nagpagal, nagsikap, and the Lord blessed them. No? The Lord blessed them. Hindi na kailangan. Oo, hindi ganun kalaki ang sweldo. Hindi ganun kumbaga, kagarbo. Pero aanhin ho natin yung kagarbuhan ng buhay. Kung wala naman si Kristo sa ating buhay. Ano? Iyan ho yung aming paalala dito at in the few minutes of our time, kami po ay naglalambing na po sa inyo. So, itong mga babalang ito ay nais po naming ipaalala na hindi ho tayo kumbaga mapariwara. Bagkus, ang gusto po namin sa inyo ay yung maging maayos yung pamumuhay ninyo na nakasentro ang buhay, pamumuhay natin dito sa mundong ito na si Kristo Jesus ang naghahari sa ating buhay. Excuse me po. At kami nga po ay nananalangin dito sa serbisyong OFW. Nawa, pakinggan nyo ito yung aming hiling at panalangin. Inyo pong pakinggan ang mga babala, ang mga paalala, mga impormasyon. Huwag na ho tayong magpaloko at maging biktima dito sa ating mga nangyayaring ito na illegal recruitment at trafficking. Well, sa bahagi naman po, Pastor na, sisingit ko lang. Go ahead. Sa bahagi naman ng mga local private recruitment agencies, yung mga nasa ibang bansa, panalangin natin, maabot sila ng salita ng Diyos. Yung mga agencies dito, yung mga employers dito, yung mga domestic household employers dito, yung ating mga namiminuno sa pamahalaan, ng mga korap, ano po. Bakit po kinakailangan pang mag-exploit kayo? Kinakailangan pang mangurakot sa kaban ng bayan, ano po? Kinakailangan mambiktima pa. Halimbawa, iba't ibang levels po yan. Mula sa mga mandarambong sa gobyerno, plundera sa gobyerno, mga corrupt sa mga down the line, yung mga hindi maayos na mga domestic employers. Naman po, para lang magkamal kayo ng pera, nanloloko pa. Nambibiktima pa. Naalala ko tuloy, maiano lang natin, share natin. Si Alexander the Great, naging emperor ng buong mundo, the whole known world nung panahon niya, the age of 23 years old. Umiiyak, sabi niya, there is no more world to conquer. Sabi niya ganyan, namatay siya before the age of 30, malaria yata. Wala, hindi magamot ng mga mahusay ng mga manggagamot ng kapanahonan niya. Nung mamatay na siya, nagbigay siya ng instruction sa kanyang mga ayudante, yung daw kanyang coffin, yung kanyang kabaong, ang gusto niya, magbubuhat yung mga espesyalistang mga doktor sa kanyang empire para ipakita sa mga tao na kapag dumating ang kamatayan, maliban niya na pigilan ng Diyos, kahit na pinakamahusay ng mga doktor, hindi mapipigilan. Ayun, number 1. Number 2, bilin niya, yung kabaong niya, yung coffin niya, lagyan ng 2 butas, magkabila, nakalayla yung kanyang, nung siya inilibig, nakalayla yung 2 braso, kaliwat kanan, na makita daw ng mga tao na walang madadala. O sa impyerno man yan, o sa langit na bayan ng Diyos, walang madadala. Empty-handed. Pangatlo, bili na yung lahat na ipon niya, na yaman, pinakalat sa magkabila nung dinaanan ng karwahe. Pinabigay sa kanyang mga nasasakupan. Kasi sabi niya, ang mensahe doon, pag namatay ang tao, wala naman siyang anumang madadala. Ganyan po ang buhay. Kaya yung mga human traffickers, lesson po sa inyo yan. Yung mga nambibiktima sa mga OFWs, lesson po yan. Sa mga nasa pamahalaan ng mga corrupt, lesson po yan. Sa ating lahat, lesson po yan. Yes, Pastor Rene. Yan, maraming salamat dyan sa pabaong paalala na yan. At kung meron ho kayong mga iba pang topic na gustong pag-usapan o mga katanungan, inyo lamang po ipadala dito po sa aming himpilan sa 702 DZAS at sisikapin ho namin i-topic or sagutin ang lahat ng mga ipinapadala nyo po sa amin. Maikling panalangin lamang po, Panginoon,
inyo pong protektahan ang aming mga mahal na mga OFWs. Ingatan ang kanilang pamilya, ingatan ang kanilang sarili. Huwag po silang magparahuyo sa mga unscrupulous, mga recruiter, mga nagpapanggap ng mga ahente. Lord, patnubayan nyo ang aming mga OFW sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magkarinigan na po tayong muli, no, sa isa na namang edisyon ng Serbisyong OFW bukas. At kami po ay magpapaalam muna pansamantala. Ito po si Pastor Rene Bunsoy. Ito po si Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cal Jr. God bless everyone. God bless you po, Pastor Rene. God bless you, Pastor ni. God bless everyone. Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.